Ginawa ko ang lahat para sa kanila, ngunit sa mismong kama ko, pinili nilang babuyin ang aking tiwala. Habang nagpapakamatay ako sa pagtatrabaho, ninanakaw nila hindi lang ang pera ko, kundi pati ang gamot na nagdudugtong sa buhay ng aking ama. Akala nila'y mananatili akong bulag at pipi. Ngunit mula sa mga abo ng aking pagkawasak, sisibol ang isang paghihiganti. Handa ba silang harapin ang galit ng isang babaeng wala nang isusuko? Ang baho ng amoy ng lumang pandikit at alikabok ni Maribel Lucy. Minsan, parang nararamdaman ko na nagiging katulad na rin siya ng mga nabubulok na librong hinahawakan niya araw-araw. Wala na siyang kabuhay-buhay sa katawan. Ang mga salitang iyon na binibigkas sa isang tono ng panunuya at pagkasuya ay tila isang matalim na kutsilyong bumaon sa puso ni Maribel habang nakatayo siya sa labas ng pintuan ng kanilang magiging silid-tulugan. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang karga ang isang tumpok ng mga imbitasyon para sa kanilang kasal na isa-isa niyang nilagyan ng mga pinatuyong bulaklak mula sa hardin ng kanyang ama bilang tanda ng kanyang wagas na pag-ibig. Ang bawat pahina ay bunga ng kanyang pagpapakapagod ng mga gabing walang tulog para lamang makatipid at makapag-ipon para sa kanilang kinabukasan ni Marco. Bahagyang nakabukas ang pinto, sapat na upang makita niya ang isang tagpong hinding-hindi na mabubura sa kanyang alaala. Doon, sa ibabaw ng kama, na siya mismo ang nagayos at naglatag ng bagong sapin, ay magkayakap ang kanyang kasintahang si Marco at ang kanyang kapatid na si Lucy. Hindi lang basta pagtataksi lang kanyang nasasaksihan, ito ay isang lantarang paglapastangan sa lahat ng kanyang pinahalagahan. Ang tawa ni Lucy, na dati ay itinuturing niyang musika ng isang bunsong kapatid, ay tunog na ngayon ng isang mapanirang sirena. Huwag kang masyadong mainip, Marco. Bulong ni Lucy habang hinahaplos ang mukha ng lalaki. Konting tiis na lang. Ang mga bitamina na ipinalit ko sa gamot ni Tatang sa puso. Unti-unti nang uubos sa lakas niya. Sa sandaling mawala ang matanda, hindi na makakahindi si Maribel na ibenta ang lumang songsat na ito. Mapapasa atin ang lahat ng pera at wala nang pakialamerang atin na hahadlang sa atin. Ngumisi si Marco at hinila si Lucy palapit sa kanya na tila ba ang buhay ng isang matanda ay isang balakid lamang na kailangang sipain palayo. Naramdaman ni Maribel ang biglang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri hanggang sa umakyat ang panginginig sa kanyang buong katawan. Ang lalamunan niya ay tila sinakal ng isang tuyong kamay na nagpahirap sa bawat paghinga niya. Ang mga imbitasyong hawak niya ay unti-unting nadurog sa higpit ng kanyang pagkakahawak. At ang talim ng tuyong papel ay humiwa sa kanyang palad. Ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat dahil sa mas matinding sakit na kumakalat sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hampas ng martilyo na bumabasag sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak ang pinto at isampal sa kanila ang lahat ng katotohanan. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa semento. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng kanyang pagkasawi, isang mabigat na kalabog mula sa kabilang panig ng bahay ang pumutol sa halakhakan ng dalawa sa loob ng silid. Ang tunog ng isang katawang bumagsak sa matigas na sahig ay sinundan ng basag na ingay ng isang basong tumama sa semento na nagkalat ng mga piraso ng bubog sa paligid. Ang kuryente ng takot ay gumapang sa likod ni Maribel, si Tatang. Agad na binitawan ni Maribel ang mga imbitasyon na kumalat sa sahig na parang mga patay na dahon at tumakbo patungo sa silid ng kanyang ama. Doon, nakita niya ang matanda na nakabulagta, habol ang hininga, at ang mga kamay ay nakakapit sa kanyang dibdib sa tindi ng sakit. Ang mukha ni Tatang ay maputla at ang kanyang mga labi ay unti-unti nang nagiging ube ang kulay. Sa likuran ni Maribel, narinig niya ang nagmamadaling mga hakbang ni na Marco at Lucy. "Ate, anong nangyari kay Tatang?" Ang boses ni Lucy ay biglang nagbago, puno ng pekeng pag-aalala at takot.
na tila ba hindi niya kakaplano lang ng kamatayan ng matanda ilang segundo ang nakalilipas. Mabilis na lumapit si Marco at humawak sa balikat ni Maribel. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay yumayakap sa iba ay nagpapanggap na ngayon bilang isang matatag na sandigan. Maribel, calm down. Tatawag ako ng ambulansya. Magiging okay din ang lahat, nandito ako. Sabi ni Marco sa isang tono na puno ng huwad na pagkalinga. Tiningnan ni Maribel ang kamay ni Marco sa kanyang balikat. At pagkatapos ay ang mukha ni Lucy na basa na ng luha. Isang malalim at madilim na galit ang nagsimulang mag-apoy sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ngunit kasabay nito ay ang malupit na katotohanan. Wala siyang pera, ang kanyang ama ay naghihingalo at ang tanging paraan upang madugtungan ang buhay nito ay ang manatili sa piling ng mga ahas na ito. Huminga ng malalim si Maribel. Pinilit niyang lunukin ang apdo ng puot at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata upang itago ang naglalagablab na katotohanan sa kanyang mga balintataw. Nang muli niyang idilat ang mga ito, ang kanyang mukha ay wala ng emosyon. Isang malamig na maskara ng isang madasaling anak at tapat na kasintahan. Tumingin siya kay Marco at tumango ng bahagya, habang ang kanyang puso ay nanunumpa sa bawat patak ng luha ni Tatang. Hanggang kailan ko kayang yakapin ang kadiliman para lamang iligtas ang kaisa-isang liwanag na natitira sa buhay ko? Ang amoy ng antiseptic sa malamig na pasilyo ng ospital ay tila sumasakal sa katinoan ni Maribel, habang ang bawat pagdaan ng mga nurse at doktor ay nagdadala ng mas matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Nakaupo siya sa isang matigas na sementadong upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang pitaka na wala namang laman, kundi mga resibong wala ng halaga. Ang bawat tunog ng makina sa loob ng silid ng kanyang ama ay tila isang babala ng paubos na oras, isang paalala na ang buhay ni Tatang ay nakabitin na lamang sa isang manipis na sinulid. Hon, I tried my best, pero parang may problema sa joint account natin. Sabi sa bangko, locked daw ang funds dahil sa system error. I'm so sorry, hindi ko mailabas ang pera para sa deposit ni Tatang. Ang tinig ni Marco ay puno ng maling pagsisisi habang nakatayo siya sa harap ni Maribel. Umiiwas ang kanyang mga mata sa titig ng babae. Alam ni Maribel na nagsisinungaling ito. Alam niyang ang perang pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon ay nasa kamay na ni Marco at ginagamit na nito para sa luho nila ni Lucy. Ngunit kailangang manatiling tahimik ang kanyang dila. Kailangan niyang lunukin ang katotohanan kahit na ang lasa nito ay tila lason na sumusunog sa kanyang lalamunan. Sa kabilang dako ng pasilyo, nakita ni Maribel si Lucy na kinakausap ang isa sa mga yata. Humihikbi ito ng malakas at humihingi ng tulong para sa kanilang ama. Ang mga luha ni Lucy ay tila mga perlas na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital, isang perpektong pagganap ng isang nagdadalamhating anak na agad namang kinalungkot ng mga taong nakakakita. Please, save my father. He's everything we have. Ang boses ni Lucy ay nanginginig sa drama, habang ang mga mata nito ay paminsan-minsang sumusulyap kay Maribel nang may lihim na tagumpay. Ang bawat paghikbi nito ay tila isang sampal sa mukha ni Maribel, na mas piniling manatiling tahimik at itago ang kanyang tunay na pighati. Sinubukan ni Maribel na tumawag sa lahat ng kanyang mga kakilala. Sa bawat pagpindot niya sa screen ng kanyang telepono, ang kanyang pag-asa ay unti-unting naglalaho. Ang mga sagot na natatanggap niya ay laging pareho. Mga paghingi ng paumanhin, mga dahilan na wala silang maitutulong, at mga pangakong panalangin na hindi naman makakabayad sa bill ng ospital. Ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi sa bawat pagtanggi, hanggang sa maramdaman niyang ang mundo ay tila gumuguho na sa kanyang paligid. Biglang bumukas ang pinto ng elevator at lumabas ang isang babaeng may matayog na tindig at mukhang puno ng pangingibabaw. Si Helen, ang ina ni Marco, ay mabilis na naglakad patungo sa kanila.
Ang kanyang mga hakbang ay nagbibigay ng isang awtoridad na tila nagpapaliit sa kahit sinong humaharang sa kanya. Nang makita niya si Maribel, ang kanyang mga labi ay bumaluktot sa isang ngisi ng pangungutya. Aba, Maribel, hindi ka pa nga asawa ng anak ko, pero nagsisimula ka na namang maging pabigat. Dahil sa tatay mo na stress si Marco. Do you really think our family is a charity case? Ang boses ni Helen ay matalas at walang pakundangan. Sapat na upang marinig ng mga taong dumadaan. Tita, please. Kailangan lang po namin ng tulong para sa operasyon ni Tatang. Ibabalik ko po ang lahat. Pangako. Ang tinig ni Maribel ay gumaralgal. Isang bihirang pagpapakita ng kanyang kahinaan. Lumuhod siya sa harap ni Helen. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na sahig, habang ang kanyang mga kamay ay tila nagmamakaawa. Ang kanyang pagkatao ay tila dinudurog sa bawat sandali ng kanyang pagpapakumbaba, ngunit para kay Tatang, handa siyang gawin ang lahat. Hinarap siya ni Helen ng may kasuklam-suklam na tingin at padabog na iniwas ang kanyang suot na mamahaling gown. Don't touch me with your filthy hands. If you can't afford to keep your father alive, then maybe it's God's way of telling you to let him go. Huwag mong idamay ang anak ko sa kamalasan ng pamilya mo, sabi ni Helen bago tumalikod at naglakad palayo. Kasunod si Marco na hindi man lang lumingon upang tingnan ang kalagayan ng kanyang magiging asawa. Naiwan si Maribel na nakaluhod sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang buong mundo ay tila naging isang madilim na kuta ng kawalan. Ang lamig ng sahig ay pumasok sa kanyang mga buto at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa kawalan. Sa sandaling iyon, isang nurse ang lumapit sa kanya. Hawak ang isang puting papel na puno ng mga numerong tila sentensya ng kamatayan. Ma'am, kailangan na po nating bayaran ang paunang halaga para sa ICU sa loob ng 2 oras. Kung hindi po, mapipilitan kaming ilipat si Tatang sa ward at itigil ang mga gamot na nagpapatatag sa kanyang puso. Ang tinig ng nurse ay walang halong emosyon. Isang formalidad na tila tumutusok sa kaluluwa ni Maribel. Tiningnan ni Maribel ang kanyang mga kamay na nanginginig sa takot at galit. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang matigas na bagay, ang itim na dantip na may mabang na mga letra na ibinigay sa kanya kanina. Ang tanging tanong na naiwan sa kanyang isipan ay kung hanggang saan siya handang pumunta upang iligtas ang huling piraso ng kanyang pamilya. At kung sino ang misteryosong lalaking nagmamay-ari ng card na ito na tila alam ang bawat lihim ng kanyang pagdurusa. Mababayaran ko pa kaya ang presyo ng buhay ni Tatang bago tuluyang tumigil ang kanyang puso. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa kalsada. Bawat butil nito ay tila isang mabigat na luha mula sa langit na sumasabay sa bigat ng nararamdaman ni Maribel. Hawak ang isang lumang libro na nakabalot sa telang pelus, naglakad siya patungo sa isang gusali na ang arkitektura ay tila nagmula pa sa lumang panahon, ngunit nananatiling matatag at puno ng karangyaan. Ito ang huling pag-asa niya. Ang librong ito, na binuo at inayos ng kanyang ama sa loob ng maraming taon, ay ang pinaka-iniingatang kayamanan ng kanilang syungsat. Ngunit sa sandaling ito, ang halaga ng sining ay kailangang isakripisyo para sa halaga ng isang buhay. Pagpasok niya sa loob, ang amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy ay bumalot sa kanya. Isang pamilyar na samyo na nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa. Sa dulo ng silid, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa narara, nakaupo ang isang lalaking ang titig ay tila nakakabasa ng kaluluwa. Si Elijah. Ang kanyang presensya ay tahimik ngunit makapangyarihan. Ang bawat galaw niya ay may kasamang dignidad na hindi kailangang ipagsigawan. You're late, Maribel. Ang kanyang boses ay malalim, walang halong galit, kundi isang obserbasyon na tila naghihintay ng paliwanag. I'm sorry, I had to make a choice. Ang tinig ni Maribel ay halos pabulong. Ang kanyang mga kamay
ay nanginginig habang inilalapag ang libro sa mesa. Ito ang pinakamahalagang koleksyon ni Tatang. I want to pawn this. Please, kailangan ko ng pera para sa operasyon niya. You are the only one I can turn to. Hindi na napigilan ni Maribel ang panginginig ng kanyang labi. Ang lahat ng paghihirap, ang pagtataksil ni na Marco at Lucy, Gan, at ang kawalang hiyaan ni Helen ay tila nag-uumapaw na sa kanyang dibdib. Tinitigan ni Elijah ang libro, ngunit hindi niya ito binuksan. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanatili sa mukha ni Maribel. Tinitingnan ang mga bakas ng pagod at pighati na tila naging permanenteng palamuti na sa kanyang mga mata. Alam mo ba kung bakit ko ibinigay sa iyo ang card na yon? Tanong ni Elijah habang dahan-dahang tumatayo. Maraming taon na ang nakalilipas. Ang ama mo ang tanging taong naniwala sa akin nung wala akong kahit ano. Inayos niya ang huling alaala ng aking ina nang walang hinihinging kapalit. Ang tawag doon ay utang na loob, Maribel. At ang utang na yon ay hindi kayang bayaran ng kahit anong lumang libro. Kumuha si Elijah ng isang tseke at nagsulat ng isang halagang higit pa sa kailangan ni Maribel. Inabot niya ito sa babae nang hindi man lang tinitingnan ang halaga. Go back to the hospital. Nabayaran ko na ang deposit sa pamamagitan ng isang tawag kanina. Ngunit gamitin mo ito para sa lahat ng iba pang gastusin. And keep the book. It belongs to your father's legacy. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Maribel sa loob ng kanyang puso ay tuluyang bumagsak. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang dumaloy nang walang humpay. Mga hikbing puno ng pasasalamat at pagpapakawala ng lahat ng sakit na kanyang kinimkim. Hindi siya sanay na may tumutulong sa kanya. Siya ang laging tumutulong. Siya ang laging nag-aalaga. Siya ang laging nagsasakripisyo. Ang maramdaman na may isang taong handang sumalo sa kanya sa gitna ng bagyo ay isang pakiramdam na hindi niya inakalang mararanasan pa niya. Lalapit sana si Elijah upang aluin siya. Ngunit nanatili itong may distansya. Iginagalang ang puwang na kailangan ni Maribel upang ilabas ang lahat ng kanyang pighati. Kumuha siya ng isang malinis na panyo at tahimik itong inilagay sa tabi ng kamay ng babae. Umiyak ka lang. Hindi kasalanan ng mapagod, Maribel. Nang medyo kumalma na ang babae, inihatid siya ni Elijah sa labas. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil, ngunit sa pagkakataong ito, may isang malaking itim na payong na nakasilong sa itaas ni Maribel. Hawak ni Elijah ang payong. Sinisiguro na walang kahit isang patak ng ulan ang dadampi sa balat ng babae, habang ang sarili niyang balikat ay unti-unti nang nababasa. Pagbukas ng pinto ng sasakyan, iniabot ni Elijah ang isang mainit na baso ng kape na binili ng kanyang assistant. Inumin mo ito. You need to stay strong for Tatang. Ang init ng kape ay gumapang sa mga palad ni Maribel, ngunit ang init ng malasakit ni Elijah ang tunay na nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Habang umaalis ang sasakyan ni Maribel, isang kislap ng liwanag mula sa isang kamera ang nagmula sa dilim ng kalsada, isang mabilis na pagkuha ng larawan na hindi napansin ng dalawa. May mga matang nagmamasid, may mga taong handang gamitin ang bawat sandali ng kahinaan ni Maribel laban sa kanya. Pagdating sa ospital, mabilis na naglakad si Maribel patungo sa silid ni Tatang. Ang kanyang puso ay puno ng bagong pag-asa. Ngunit nang makarating siya sa pintuan, ang kanyang mundo ay tila muling tumigil. Sa loob ng silid, sa ilalim ng malamig na ilaw ng ICU, nakita niya si Lucy. Ang kanyang kapatid ay nakatayo sa tabi ng higaan ni Tatang. Hawak ang isang hiringgilya na may lamang malinaw na likido. Walang yata o doktor sa paligid at ang mukha ni Lucy ay puno ng isang mapanganib na konsentrasyon habang inilalapit ang karayom sa catheter ng suwero ni Tatang. Lucy, anong ginagawa mo? Ang sigaw ni Maribel ay binalot ng takot, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa dulo ng karayom na 1 sentimetro na lang
Ang layo mula sa pagpasok sa daluyan ng dugo ng kanyang ama. Ano ang tunay na nilalaman ng hiringgilyang hawak ni Lucy? At kaya bang protektahan ni Maribel ang kanyang ama mula sa mismong kamay na itinuturing nilang pamilya? Mabilis na napaatras si Lucy. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng isang maputlang kulay ng huli sa akto. Tumama ang plastik na hiringgilya sa sementadong sahig na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagbagsak bago ito gumulong sa ilalim ng higaan ni Tatang. Sa isang saglit, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Habang ang magkapatid ay nagtitigan, ang isa ay puno ng naggalagablab na hinala. At ang isa naman ay naghahanda na ng kanyang susunod na kasinungalingan. Ate, you scared me naman. Akala ko kung sino na. Ang boses ni Lucy ay mabilis na nagbago. Mula sa tensyon patungo sa isang pilit na tawa. Yumukod siya upang pulutin ang hiringgilya. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang mukha ay pilit na nagpapakita ng inosenteng anyo. It's just vitamins, ate. I noticed kasi na parang ang tamlay ni Tatang kanina. So I asked a friend, who's a nurse, if I can give him some supplements. I just want him to recover faster para makauwi na tayo. Tumingin si Maribel sa hiringgilya, pagkatapos ay sa kanyang kapatid. Ang bawat salita ni Lucy ay tila isang malapot na putik na pilit ibinabaon ang katotohanan. Alam niya ang totoo. Alam niya ang plano nito at ni Marco. Ngunit ang kislap ng galit sa kanyang mga mata ay agad niyang pinalitan ng isang mapanlinlang na pag-aalala. Vitamins? Pero Lucy, hindi ba dapat ang mga nurse ang gumagawa niyan? Baka mapano si Tatang kung basta-basta tayo magtuturok sa kanya. Ang tinig ni Maribel ay malumanay. Ngunit sa loob niya ay tila may 1,000 tinik na bumabaon sa kanyang puso. Pumasok si Marco sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagmamay-ari. Agad siyang tumayo sa tabi ni Lucy. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na nagpoprotekta sa kanyang tunay na minamahal. Maribel, huwag mo namang pag-isipan ng masama si Lucy. She's just trying to help. Masyado ka lang sigurong pagod, kaya kung ano-ano na ang pumapasok sa isip mo. Sabi ni Marco, habang inakbayan si Lucy, 1 kilos na tila isang deklarasyon ng kanilang kampihan. Hindi sumagot si Maribel. Sa halip, nang lumabas ang dalawa upang bumili ng pagkain, mabilis siyang kumuha ng isang maliit na lalagyan mula sa kanyang bag. Gamit ang isang bulak, kinuha niya ang ilang patak ng likidong naiwan sa dulo ng karayom ng hiringgilya na itinapon ni Lucy sa basurahan. Ang bawat galaw niya ay mabilis at maingat. Ang kanyang hininga ay pigil dahil sa takot na baka bumalik ang dalawa. Nang makuha ang sample, agad siyang nagpadala ng mensahe kay Elijah. Kinabukasan, habang nasa loob ng kanilang lumang syungsat, dumating si Helen kasama ang isang abogado. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Helen ay tila sumasakop sa bawat sulok ng silid na puno ng mga alaala ni Tatang. Ipinatong niya ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga daliri na puno ng alahas ay tila mga kuko ng isang agila na handang manila. Maribel, let's be practical. Malaki na ang utang niyo sa amin para sa hospital bills ni Tatang. Hindi naman pwedeng habang buhay kaming mag-aabono para sa inyo. Ang boses ni Helen ay malamig at walang puso. Pirmahan mo na itong deed of transfer. Sa paraang ito, kami na ang bahala sa kungsak at sa mga utang nyo. At least, mapapanatag ka na para sa operasyon ng tatay mo. Isipin mo ang utang na loob mo kay Marco na hindi ka iniwan sa gitna ng hirap. Lumapit si Lucy at hinawakan ng kamay ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay basa na naman ng huwad na luha. Ate, pirmahan mo na please. Ayaw kong makitang nahihirapan si Tatang dahil lang sa pride natin. This is for the best, di ba? Tiningnan ni Maribel ang dokumento. Pagkatapos ay ang mga mukha ng mga taong itinuring niyang pamilya, ngunit naging mga kakatay sa kanyang buhay.
Ang kanyang puso ay nag-aapoy sa puot, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Alam niya ang sikreto ng mga kemikal na ginagamit sa pag-restore ng mga lumang libro. Sa kanyang bulsa, hawak niya ang isang panulat na may lamang espesyal na tinta na siya mismo ang nagtimpla. Isang tintang maglalaho at mawawala sa papel pagkatapos ng 48 oras. Sige, pipirmahan ko na, ang sabi ni Maribel sa isang boses na tila sumusuko na sa tadhana. Marahan niyang kinuha ang panulat at inilagay ang kanyang lagda sa ilalim ng dokumento. Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Helen at ang palihim ng ngiti sa mga labi ni Lucy. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Akala nila ay tuluyan na siyang naging alipin ng kanilang kasakiman. Nang makaalis ang mga ito, dumating ang isang tawag mula kay Elijah. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay seryoso at puno ng babala. Maribel, nakuha ko na ang resulta ng laboratorio sa sample na ibinigay mo. Ang likidong yon ay hindi vitamins. It's a concentrated heart medication na kapag itinurok sa taong may sakit sa puso, na katulad ng sa ama mo, ay magdudulot ng dahan-dahang paghinto ng kanyang paghinga na magmumukhang natural na atake sa puso. Ang hawak na telepono ni Maribel ay halos malaglag sa kanyang kamay. Ang katotohanan ay mas talamak at may masakit kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi lang nila gustong nakawin ang kanyang ari-arian, handa rin silang pumatay para makuha ito. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, narinig niya ang boses ni Marco mula sa labas ng Seongsak na tila may kausap sa kanyang cellphone. Yes, Helen. Hawak na natin ang papel. Ituloy ang plano sa kasal next week. Pagkatapos ng seremonya, wala na silang kawala. Sisiguraduhin nating hindi nagigising ang matanda bago ang pirmahan ng huling testamento. Paano haharapin ni Maribel ang darating na kasal na alam niyang magiging isang libingan para sa kanyang kaligayahan at hanggang kailan niya kayang itago ang kanyang pangil bago tuluyang sagpangin ang mga taong kumikitil sa kanyang pamilya? Pumasok si Maribel sa kanyang silid, dala ang bigat ng mga lihim na tila mga batong nakatali sa kanyang leeg. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang tanawing tila isang kumpas ng malupit na tadhana. Doon, sa harap ng salamin, nakatayo si Lucy habang suot ang puting trahe de boda na itinitira ni Maribel para sa kanyang pinapangarap na kasal. Ang bawat borda ng lace at ang mahabang belo ay tila dinudumihan ng bawat paghinga ng kanyang kapatid. Ate, look, bagay ba sa akin? Ang boses ni Lucy ay puno ng kislap ng isang batang nakakuha ng bagong laruan. Umikot siya sa harap ng salamin, hinahayaan ang telang seda na humalik sa sahig. Don't be mad, ate. Sinukat ko lang naman kasi, I never had a mother to buy me pretty things. Gusto ko lang maramdaman kung anong feeling ng maging masaya at maganda katulad mo, kahit sandali lang. Ang kanyang mga mata ay agad na nagtubig, ang pamilyar na sandata ng pagiging biktima na laging nagpapalambot sa puso ng mga tao sa paligid nila. Bago pa man makapagsalita si Maribel, bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Nakita niya ang namamasang mga mata ni Lucy at ang matigas na anyo ni Maribel. Agad na gumuhit ang inis sa kanyang muka. Maribel, it's just a dress. Bakit kailangan mo na namang tignan si Lucy na parang may ginawa siyang masama? Napaka-selfish mo naman. Can't you see she's just admiring you? Masyado kang nagiging cold at calculative lately, parang wala ka ng puso. Inilagay ni Marco ang kanyang kamay sa baywang ni Lucy. Isang kilos ng pag-aari at pagprotekta na tila isang lantarang pagtatakwil sa nararamdaman ng kanyang tunay na mapapangasawa. Tumingin si Maribel sa kanilang dalawa. Sa bawat segundo ng kanilang pagsasabuatan, ang natitirang piraso ng kanyang pagmamahal kay Marco ay tuluyang naging abo. Sa halip na sumigaw o magalit, dahan-dahan siyang lumapit kay Lucy. Inayos niya ang gusot sa balikat ng damit at minalas ang kanyang kapatid sa salamin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Bagay na bagay sa'yo, Lucy. Sige, isuot mo lang. At huwag kang mag-alala, hindi ako galit. Sa katunayan, sa'yo na ang damit na yan. Mas bagay iyan sa taong katulad mo. Nagkatinginan sina Marco at Lucy. Tila nagtataka sa biglang paglambot ni Maribel. Akala nila ay tuluyan na siyang sumuko, na ang kanyang espiritu ay nadurog na ng sunod-sunod na kamalasan. Hindi nila alam na ang bawat salitang binitawan niya ay isang paraan ng pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa dumi ng kanilang pagkatao. Kinagabihan, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakipagkita si Maribel kay Elijah sa loob ng tahimik na songsak. Inilatag ni Elijah ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. "Maribel, it's worse than we thought." Ang boses ni Elijah ay puno ng seryosong pag-aalala. "Marco didn't just spend your savings. Ginamit niya ang pangalan mo para kumuha ng loan para sa isang luxury apartment na nakapangalan kay Lucy. He's draining you dry so that when the wedding happens, you'll have nothing left but debts." Naramdaman ni Maribel ang panginginig ng kanyang mga balikat. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa tindi ng kawalang katarungan. Ang bawat sentimo na pinaghirapan niya sa pag-restore ng mga lumang pahina ay napunta lamang sa pagpapakasasa ng mga taong nagtataksil sa kanya. Napansin ni Elijah ang panginginig ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga dulo ng daliri ni Maribel. Ang kanyang haplos ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng taglamig. Tinitigan ni Elijah ang mga kamay ni Maribel, ang mga maliliit na pilat at kalyo na nakuha niya mula sa pagtatrabaho sa Chongsat upang itaguyod ang pamilya. Isang malalim na lungkot ang rumehistro sa mga mata ng lalaki. Ang mga kamay na ito, hindi dapat ganito ang nararanasan. You've sacrificed so much for people who don't deserve even a drop of your sweat, Maribel. You are a masterpiece that they are trying to tear apart. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Maribel na nagpadama sa kanya na sa wakas, may isang taong tunay na nakakakita sa kanyang halaga. "I have to finish this, Elijah. For Tatang." Bulong ni Maribel habang nararamdaman ang bilis ng pintig ng kanyang puso sa bawat tingin ni Elijah. "Please help me hold on a little longer." Mabilis na lumipas ang oras at muling bumalik si Maribel sa ospital. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, naramdaman niya ang isang kakaibang kaba. Nang buksan niya ang pinto ng silid ni Tatang, nakita niya si Lucy na nakaupo sa tabi ng higaan, tila nag-aabang sa bawat paghinga ng matanda. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga mata ni Tatang ay dahan-dahang bumukas, ang kanyang mga labi ay nanginig at pilit na bumubuo ng mga salita habang nakatitig ng diretso sa mukha ni Lucy. Ang takot na rumehistro sa mukha ni Lucy ay hindi maikakaila. Ano ang nakita o narinig ni Tatang bago siya nawalan ng malay? At sapat na ba ang kanyang muling paggising upang ituro ang tunay na kriminal sa loob ng kanilang sariling tahanan? Ang mabilis na pag-usad ng oras sa loob ng silid ng ospital ay tila isang dahan-dahang paghatak sa hininga ni Tatang habang si Maribel ay nakatayo sa pagitan ng nakaraan at ng isang malupit na kasalukuyan. Ang mga mata ng kanyang ama, na pilit bumubukas, ay nakatitig kay Lucy nang may kasamang matinding takot at pakiusap. Ang nanginginig na labi ng matanda ay tila may gustong isigaw, isang babala na tanging siya lang ang nakakaalam, ngunit walang boses na lumalabas, kundi ang mabibigat at hirap na paghinga. Mabilis na lumapit si Lucy. Ang kanyang mukha ay agad na nagsuot ng isang maamong maskara upang itago ang kanyang naramdamang takaba. "Ate, look! Gising na si Tatang! Oh my God! It's a miracle!" Ang boses ni Lucy ay mataas, puno ng pekeng kagalakan na tila ba siya ang pinakamasayang anak sa buong mundo. Hinawakan niya ang nangangatog na kamay ng matanda, ngunit lalong naging mabilis ang takbo ng kuryente sa monitor ng puso ni Tatang, isang malinaw na senyales ng takot na hindi mapansin ng iba. Huminga ng malalim si Maribel, pinigilan niya ang sarili
nahilahin si Lucy palayo sa kanyang ama. Lumapit siya sa kabilang panig ng higaan at hinawakan ang kabilang kamay ni Tatang. Ang lamig ng balat ng kanyang ama ay bumaon sa kanyang palad. Ngunit ang init ng pagmamahal niya rito ang nagbigay sa kanya ng lakas na magpatuloy sa laban. Tatang, nandito na si ate. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo iiwan. Bulong ni Maribel, ang kanyang mga mata ay nangangako ng kaligtasan. Ilang sandali pa ay dumating ang doktor at ilang nurse upang suriin ang kalagayan ng matanda. Sa harap ng mga medikal na personal, si Lucy ay nagpakabida na naman. Doc, ako na po ang magbibigay ng gamot niya mamaya. I've been studying how to handle his specific medications para hindi na mahirapan si Ate Maribel. Ang sabi ni Lucy sa isang napaka-sweet na tono. Tumango ang doktor, pinupuri ang dedikasyon ng dalaga. Habang si Maribel ay nananatiling tahimik, pinapanood ang bawat kilos ng kanyang kapatid. Nang maiwan silang dalawa sa silid, habang bumibili si Marco ng kape, inilabas ni Lucy ang isang maliit na bote ng gamot mula sa kanyang bag. Ate, ito yung sinasabi kong vitamins kay Tatang. Ako na ang magpapainom sa kanya ha, para naman makabawi ako sa lahat ng tulong mo. Kinuha ni Lucy ang isang kutsara at akmang magbubuhos ng malapot na likido mula sa bote. Ngunit hindi alam ni Lucy na bago pa man magising si Tatang, nakuha na ni Maribel ang eksaktong katulad na bote ng bitamina sa tulong ni Elijah. Ang kaibahan lamang, ang bote na hawak ngayon ni Maribel sa kanyang bulsa ay naglalaman ng tunay na gamot sa puso ni Tatang na kailangan nito upang gumaling. Wait Lucy, bakit ikaw pa ang magpapainom? Ako na, tutal sanay naman si Tatang sa akin, sabi ni Maribel sa isang malumanay ngunit mapilit na boses. Kinuha niya ang kutsara mula sa kamay ni Lucy. Sa isang mabilis at maingat na pagkakataon, nang lumingon si Lucy upang tignan ang bumukas na pinto, mabilis na ibinuhos ni Maribel ang likido mula sa bote ni Lucy patungo sa isang baso ng tubig na itatapon din naman mamaya at pinalitan ito ng gamot mula sa kanyang sariling bote. O ayan, inumin mo na Tatang, sabi ni Maribel habang dahan-dahang ipinapainom ang tunay na gamot sa kanyang ama. Nakita niya ang bahagyang pagluwag ng paghinga ng matanda pagkaraan ng ilang minuto. Sa kabilang dako, si Lucy ay nakangiti ng palihim sa pag-aakalang ang lason na dahan-dahang papatay sa matanda ang iniinom nito. Ang kawalan ng malay ni Lucy sa katotohanang siya na ang nilalaro ay nagbigay kay Maribel ng isang kakaibang pakiramdam ng lakas. Pumasok si Marco sa silid, bitbit ang 2 baso ng kape. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng saya kahit nagising na si Tatang. Lumapit siya kay Maribel at hinila ito ng bahagya patungo sa gilid ng silid. Maribel, we need to talk. Ang boses ni Marco ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. The doctor said Tatang is stable for now. At dahil pirmado na rin naman ang deed of transfer ng Siongsak, my mom said there's no reason to delay. We are moving the wedding. Sa makalawa na ang kasal natin. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Maribel. Sa makalawa? Ang orihinal na plano ay sa susunod na buwan pa. Alam niyang ito ang huling hakbang ng kanilang plano upang tuluyang maitali siya at makuha ang lahat bago nila tuluyang tapusin ang buhay ng kanyang ama. But Marco, hindi ba masyadong maaga? Hindi pa nakakalabas ng ospital si Tatang. Ang pilit na pagdadahilan ni Maribel habang ang kanyang isip ay mabilis na naghahanap ng paraan kung paano haharapin ang mabilis na takbo ng bitag. The decision is final, Maribel, unless gusto mong bawiin namin ang tulong sa ospital at pabayaan ang tatay mo. Ang malamig na banta ni Marco na nag-iwan sa kanya na walang ibang mapagpipilian. Paano mapoprotektahan ni Maribel ang kanyang ama sa loob ng 48 oras habang ang oras ng kanyang sariling sentensya sa isang kasal na puno ng lason ay mabilis na dumarating.
Ang hangin sa labas ng bintana ng syongsat ay tila may dalang babala, malamig at mapanglaw habang papalubog ang araw sa abot tanaw. Sa loob ng 48 oras, ang buhay ni Maribel ay nakatakdang itali sa isang sumpa ng kasinungalingan. Habang hinahawakan niya ang mga pahina ng isang lumang aklat na kanyang kinukumpuni, hindi niya mapigilang mapatingin sa kanyang mga daliri na bahagyang nanginginig. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng puot na pilit niyang ikinukulong sa ilalim ng kanyang dibdib. Bumukas ang pinto ng syongsat at pumasok si Helen. Ang kanyang mga hakbang ay tila tunog ng isang paparating na sentensya. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa kahoy na sahig ay nagpapaalala kay Maribel ng kawalang puso ng pamilyang kanyang papasukan. Maribel, bakit nandito ka pa? Dapat ay nasa bahay ka na at naghahanda para sa iyong kasal sa makalawa. Napaka-insignificant naman ang ginagawa mo rito kumpara sa malaking event na mangyayari. Ang boses ni Helen ay puno ng pangmamaliit habang tinitignan ng may pagkasuklam ang mga gamit sa pag-restore ng mga libro. Tinatapos ko lang po ang huling order, tita. Kailangan ko rin po ng pera para sa mga karagdagang gamot ni tatang. Ang mahinahong sagot ni Maribel habang hindi lumilingon sa matanda. Alam niya na ang bawat salita niya ay tila hangin lang para kay Helen. Lumapit si Helen at hinawakan ang kamay ni Maribel, hindi upang magbigay ng kalinga, kundi upang inspeksyonin ang kanyang mga daliri. Speaking of pera, narinig ko na meron ka raw itinatagong singsing na pamanahong ginto mula sa iyong ina. Isuko mo na yan sa akin, Maribel. Gagamitin natin yan bilang pandagdag sa gastos ng reception. Huwag kang maging madamot. Total ay magiging bahagi ka na ng pamilya namin. Isipin mo na lang na utang na loob mo ito sa amin dahil sa pag-ako ni Marco sa iyong mga problema. Naramdaman ni Maribel ang biglang pagsikip ng kanyang lalamunan. Ang singsing na yon ang huling alaala niya mula sa kanyang yumaong ina. Ang tanging bagay na hindi niya isinuko kahit noong panahong wala silang makain. Ang makita ang kasakiman sa mga mata ni Helen ay tila isang marahas na paglapastangan sa kanyang dangal. Ngunit muli, kailangan niyang maging matatag. Ibibigay ko po ito sa inyo. Sa araw ng kasal, tita, bilang tanda ng aking pagsapi sa inyong pamilya. Isang mapait na pangako, sapagkat alam niyang sa araw na yon, ang tanging matatanggap ng mga ito ay ang bunga ng kanilang sariling kasamaan. Nang makaalis si Helen, mabilis na lumabas si Maribel upang makipagkita kay Elijah sa isang liblib na sulok ng hardin malapit sa ospital. Ang dilim ng gabi ay nagsilbing tabing para sa kanilang pagtatatagpo. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, naghihintay ang lalaki. Ang presensya ni Elijah ay tila isang muog ng kaligtasan para kay Maribel. Nakahanda na ang lahat, Maribel. Ang boses ni Elijah ay mahinahon ngunit puno ng determinasyon. Inabot niya sa babae ang isang maliit na recording device na tila isang ordinaryong palamuti sa buhok. Gamitin mo ito. Itago mo ito malapit sa iyong dibdib. Bawat salita, bawat pagtatapat, bawat banta na sasabihin nila sa iyo sa loob ng susunod na 2 araw ay magiging sandata natin sa harap ng hustisya. Napatingin si Maribel sa device. Pagkatapos ay kay Elijah. Napansin ng lalaki ang panginginig ng mga balikat ng babae dahil sa lamig ng gabi at sa bigat ng sitwasyon. Nang walang pag-aalinlangan, hinubad ni Elijah ang kanyang mamahaling Amerikana at maingat itong isinakay sa mga balikat ni Maribel. Ang amoy ng bango ni Elijah, isang samyo ng sariwang kahoy at malinis na tubig ay bumalot sa kanya na nagbigay ng isang pambihirang pakiramdam ng pagiging protektado. Maribel, look at me. Bulong ni Elijah. Hinawakan niya ang mga kamay ng babae. Ang init ng kanyang mga palad ay tila nagpapatunaw sa yelo sa puso ni Maribel. Huwag mong hayaang sirain nila ang iyong espiritu.
You are not alone in this fight. I will be there in the shadows, making sure that when you fall, I will be the one to catch you. Ang mga mata ni Elijah ay tila isang kalmadong dagat na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Sa sandaling iyon, sa pagitan ng kanilang mga titig, may isang damdaming nagniningas na hindi kailangan ng mga salita. Isang pag-asa na higit pa sa paghihiganti. Isang pangarap ng isang buhay na malaya mula sa dusa. Bahagyang hinaplos ni Elijah ang buhok ni Maribel, isang kilos na puno ng paggalang at lihim na pag-ibig bago sila maghiwalay ng landas. Pagbalik ni Maribel sa bahay, nadatnan niya si Lucy na masayang kinakausap ang isang wedding coordinator. Ang buong sala ay puno ng mga tela, bulaklak, at mga sampol ng pagkain. Tila ba ang buong bahay ay naging isang teatro para sa isang masayang pagdiriwang, habang sa katotohanan ay isa itong bitag na puno ng lason. Ate! Finally, you're home! Look at the menu, isn't it fabulous? Marco and I chose the most expensive steak for our guests. Ang sabi ni Lucy, na tila nakalimutan na ang kanyang ate ang magpapakasal at hindi siya. Ngunit bago pa man makasagot si Maribel, biglang tumunog ang telepono ni Marco na naiwan sa mesa. Isang mensahe ang lumitaw sa screen na hindi sinasadyang nabasa ni Maribel. The photographer followed her. She met that rich guy again in the garden. Everything is captured. We have the leverage to destroy her reputation if she tries anything during the wedding. Naramdaman ni Maribel ang biglang paghinto ng pintig ng kanyang puso. Alam na nila ang tungkol kay Elijah. Ang bawat kilos niya ay binabantayan. At ang tanging alas na hawak niya ay maaring maging mitya ng kanyang sariling kapahamakan. Paano itatago ni Maribel ang kanyang pakikipagsabwatan kay Elijah habang ang mga mata ng kaaway ay nakatitig sa bawat anino niya? At sapat ba ang kanyang tapang upang ituloy ang kasal na alam niyang may naghihintay na patibong, hindi lamang para sa kanya kundi para rin sa lalaking nagsisilbing kanyang tanging pag-asa? Ang malamig na liwanag mula sa screen ng telepono ni Marco ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng madilim na silid na naglantad sa mga lihim na pilit itinatago ni Maribel sa ilalim ng kanyang balat. Ang bawat larawan, ang pag-abot ni Elijah ng Amerikana, ang pagdampi ng kanilang mga kamay, at ang malalim na titigan sa ilalim ng puno ng nara ay tila mga piraso ng ebidensyang humuhusga sa kanyang katapatan. Naramdaman ni Maribel ang mabilis na pagdaloy ng kaba sa kanyang mga ugat, ngunit nanatiling nakako ang kanyang paningin sa lalaking dati niyang pinangarap na makasama habang buhay. Sino ang lalaking ito, Maribel? Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang mga pag-alis mo ng 10 oras ng gabi? Ang boses ni Marco ay mababa ngunit puno ng lason. Ang kanyang hininga na amoy alak ay dumadampi sa mukha ng babae habang unti-unti siyang iginigiit sa pader. Habang nagpapakahirap ako na ayusin ang kasal natin, nakikipaglandian ka sa isang mayamang lalaki sa gitna ng dilim. My mother was right. Isa kang mapagpanggap na biktima na marunong ding humanap ng malalapastangang paraan para makatakas sa hirap. Sa isang iglap, binalot ng matinding pagkasuklam ang puso ni Maribel. Ang marinig ang salitang pagtataksil mula sa bibig ng taong unang gumawa nito ay tila isang mitya na nagpasiklab sa kanyang natitirang pasensya. Ngunit alam niya na ang bawat maling hakbang ay maaaring ikapahamak ni Elijah. Huminga siya ng malalim, pinilit na pakalmahin ang nagngangalit na pintig ng kanyang puso at tiningnan si Marco nang may kasamang huwad na takot. Buyer siya, Marco. Isang kolektor ng mga lumang libro na gustong bilhin ang Shuangzat sa mas mataas na halaga. Ang pagsisinungaling ni Maribel ay lumabas ng maayos mula sa kanyang mga labi. Isang kasanayan na natutunan niya mula sa paninirahan sa gitna ng mga ahas. I need more money for Tatang's extra medicines. Alam mo naman na kulang ang ibinibigay niyo, di ba? Kung ayaw mong makipagkita ako sa kanya, ibigay mo sa akin ang sapat na pondo para hindi na ako kailangang magmakaawa sa ibang tao. Bahagyang natigilan si Marco
Ang kanyang hinala ay tila nalamuyot ng kasakiman. Ang ideya ng mas malaking pera ay tila isang gamot na nagpatahimik sa kanyang selos. Siguraduhin mo lang, Maribel, dahil kapag nalaman kong niloloko mo ako, sisiguraduhin kong hindi lang ang tatay mo ang magdurusa. Sisirain ko ang reputasyon mo sa buong bayan para wala nang tumanggap sa'yo kahit nakatulong. Ang banta ni Marco ay iniwan ng isang mapait na lasa sa hangin bago siya tumalikod at lumabas ng silid nang may kasamang pag-irap. Nang maiwan si Maribel sa katahimikan, naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa gilid ng higaan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang telang seda ng kanyang gown na nakasabit sa gilid. Sa kabilang silid, narinig niya ang masayang tawanan ni Lucy at Helen. Tila ba nagdiriwang na sila sa tagumpay na hindi pa naman nila ganap na nakakamit. Ang bawat tunog ng kanilang halakhak ay tila mga kuko na kumakalmot sa kanyang dangal. Lumapit si Maribel sa kanyang lumang mesa sa sulok ng silid kung saan nakalagay ang mga gamit niya sa pag-restore ng mga libro. Kinuha niya ang isang punit na pahina mula sa isang lumang nobela, isang pahinang tila wala ng pag-asang mabuo pa. Gamit ang isang manipis na sipit at espesyal na pandikit, dahan-dahan niyang pinagdikit ang mga himaymay ng papel. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay puno ng konsentrasyon at pag-ibig. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling tila nakakausap niya ang kanyang ama sa pamamagitan ng sining na itinuro nito sa kanya. Ang pagbuo sa mga bagay na wasak na ay ang tanging paraan niya upang maramdaman na mayroon pa ring kaayusan sa gitna ng kaguluhan ng kanyang buhay. Kayang-kaya kitang ayusin, tatang. Kayang-kaya nating mabuong muli ang lahat. Bulong niya sa sarili. Habang ang isang maliit na patak ng luha ay bumagsak sa ibabaw ng mesa, ngunit hindi sa pahinang kanyang inaayos. Kinabukasan, isang araw bago ang itinakdang kasal, dinala ni Helen si Maribel sa isang lumang mansyon na pagmamay-ari ng mga ninuno ni Marco. Doon daw gaganapin ang seremonya. Habang naglalakad sa loob ng malawak na bulwagan na puno ng alikabok at amoy ng pagkabulok, napansin ni Maribel ang isang kakaibang kilos ng mga tauhan ni Marco. May mga lalaking may bitbit na mga dokumento at isang notaryo publiko na nakaupo sa dilim ng library. Dito ka pipirma sa huling testamento ni Tatang, Maribel. Pagkatapos ng seremonya bukas, ililipat niyo sa amin ni Marco ang lahat ng natitirang karapatan sa lupain ng inyong pamilya. Ang boses ni Helen ay tila isang malamig na bulong ng kamatayan. Huwag kang mag-alala. After that, pwede na kayong magpahinga ng tatay mo. Permanently. Ang salitang permanently ay tumunog sa pandinig ni Maribel na tila isang huling sentensya. Napatingin siya sa bintana at nakita ang isang pamilyar na itim na sasakyan na nakaparada sa labas ng tarangkahan ng mansyon, si Elijah. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang kilos, naramdaman niya ang isang malamig na metal na idiniit sa kanyang likuran. Don't move, ate. Sayang naman ang ganda mo kung bukas ay sa kabaong ka nahihiga sa halip na sa tabi ng asawa mo. Ang bulong ni Lucy mula sa kanyang likuran ay puno ng katuwaan at kawalang hiyaan. Isang maliit na kutsilyo ang nakatago sa ilalim ng telang dala nito, nakatutok ng diretso sa kanyang tagiliran. Paano makakatakas si Maribel mula sa mansyong ito na tila naging isang kuta ng kamatayan bago pa man sumapit ang bukas? At makakarating ba ang babala ni Elijah bago tuluyang isagawa ng pamilya ni Marco ang kanilang huling atake? Sayang naman ang trahedeboda mo, ate. Mapupuno lang ng dugo bago mo pa maisuot. Ang bulong ni Lucy na tila isang malamig na hangin na lumalandas sa leeg ni Maribel. Ang talim ng maliit na kutsilyo ay dahan-dahang bumaon sa telang suot ni Maribel. Sapat na upang maramdaman niya ang tusok nito sa kanyang balat, ngunit hindi sapat upang lumikha ng sugat na agad mapapansin. Sa loob ng malawak at madilim na silid-aklatan ng mansyon, ang bawat hininga ni Maribel ay tila isang pakikipaglaban
sasakal ng takot at galit. Sa harap niya, inilatag ni Helen ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga makakapal na papel ay tila isang huling sentensya na dumarating sa gitna ng katahimikan. Pirmahan mo na ito, Maribel. Huwag mo nang hintayin na mawalan pa ng pasensya ang kapatid mo. Isang pirma lang at makakasiguro ka na aabot ang tatay mo sa seremonya bukas. Ang sabi ni Helen habang itinatapat ang isang panulat kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa, kundi ang purong kislap ng kasakiman na tila isang hayop na handang lumamon. Naramdaman ni Maribel ang panginginig ng kanyang mga daliri, ngunit hindi ito dahil sa panghihina. Sa ilalim ng kanyang suot na damit, malapit sa kanyang puso, nararamdaman niya ang maliit na device na ibinigay ni Elijah. Isang tahimik na saksi sa lahat ng kababalaghang nangyayari sa loob ng mansyong ito. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Sa sandaling ito, ang tanging sandata niya ay ang kanyang talino at ang sining na itinuro sa kanya ni Tatang. Kinuha ni Maribel ang panulat. Hindi nila alam na ang panulat na ito ay naglalaman ng espesyal na tinta na siya mismo ang nag-imbento sa kongsak. Isang tintang maglalaho sa loob ng ilang oras na mag-iiwan sa papel na tila hindi kailanman nasulatan. Sige, pipirma ako. Pero pangako niyo sa akin, hindi niyo nasasaktan si Tatang. Ang sabi ni Maribel sa isang boses na puno ng huwad na pagsuko. Marahan niyang inilagay ang kanyang lagda sa ilalim ng testamento. Ang bawat guhit ng panulat ay tila isang hakbang patungo sa kanilang sariling bitag. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marco Osamo. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng pawis. Ang bawat hakbang niya ay mabilis at tila may hinahabol na oras. Hindi niya man lang tiningnan si Maribel. Sa halip, agad siyang lumapit kay Helen. Mom, we have a problem. Ang mga pinagkakautangan ko sa lungsod, nandito na sila sa labas ng bayan. Someone leaked my location and my debts. Kailangan na nating makuha ang pera mula sa Syungsat ngayon din. Ang boses ni Marco ay nanginginig sa takot. Isang malinaw na senyales na ang pader na itinayo nila ay unti-unti nang nagigiba. Napatingin si Maribel sa bintana at nakita ang isang itim na sasakyan na tahimik na umaalis sa tapat ng tarangkahan. Alam niya na si Elijah iyon. Ang bawat galaw ng lalaki sa labas ay tila isang mahusay na kumpas ng orkestra na dahan-dahang sumasakal sa leeg ni Marco at Helen. Isang golden moment ang sumagi sa isip ni Maribel. Isang alaala noong bata pa siya. Habang tinuturuan siya ni Tatang na mag-restore ng isang lumang aklat. Ang lakas ng isang libro, Maribel, ay wala sa kapal ng cover nito, kundi sa tibay ng sinulid na nagbubuklod sa bawat pahina. Ang sabi ng kanyang ama. Sa sandaling ito, naramdaman ni Maribel na siya ang sinulid na yon. Matibay at hindi kayang putulin ng anumang kasamaan. Huwag kang mag-alala, Marco. Hawak na natin ang pirma niya. Bukas, pagkatapos ng kasal, atin na ang lahat. Ang sabi ni Helen habang hinahaplos ang mga dokumento na tila ba ito ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Ngumisi si Lucy at ibinaba ang kutsilyo, tila kampante na sa kanilang tagumpay. Prepare her for tomorrow. Make sure she looks like a happy bride. Ayaw nating magkaroon ng hinala ang mga bisita. Ang utos ni Helen kay Lucy habang iniligpit ang mga papel. Nang maiwan si Maribel na mag-isa sa loob ng silid, dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Ang malamig na simoy ng gabi ay dumampi sa kanyang mukha na nagdadala ng amoy ng ulan at ng pag-asa. Alam niya na ang bawat salitang binitawan ni Helen at Marco kanina ay nakarecord na. Ang bitag ay nakahanda na at ang kailangan na lamang niya ay ang huling lakas ng loob na humarap sa dambana. Hindi upang maging asawa ni Marco, kundi upang maging hukom na tatapos sa kanilang mga kasinungalingan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Maribel ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang isipan,
Isang bulong ng pag-asa na tila nagmula kay Elijah. Konting tiis na lang, Maribel. Bukas, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ngunit habang tinitignan ni Maribel ang sarili sa salamin ng silid-aklatan, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa likod ng pinto. Si Marco pala yun, nakatitig sa kanya ng may isang kakaibang tingin. Isang tingin na tila may natuklasan na hindi dapat. Maribel, why do you look so calm? Is there something you're not telling me about that buyer you met? Ang boses ni Marco ay tila isang malamig na hampas ng kuryente na nagpatahimik sa buong silid. Nalaman na ba ni Marco ang tungkol sa recording device bago pa man sumapit ang bukas? At kaya bang panindigan ni Maribel ang kanyang maskara hanggang sa huling sandali ng kanilang dambana? Masyadong tahimik ang iyong mga mata, Maribel. Para bang hindi ka natatakot sa akin? O baka naman meron kang inaasahan na darating para iligtas ka? Ang boses ni Marco ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa bawat sulok ng silid-aklatan, habang ang bawat paghakbang niya ay nagpaparinig ng dahan-dahang pagdaing ng mga lumang tabla sa sahig. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, puno ng pagdududa at paranoia, na tila isang hayop na nakararamdam ng panganib kahit hindi niya ito nakikita. Humigpit ang pagkakahawak ni Maribel sa isang lumang piraso ng seda na kanyang itinatali sa kanyang buhok. Naramdaman niya ang init ng hininga ni Marco na amoy alak, ngunit nanatiling matatag ang kanyang paningin. Marco, ano pa bang gusto mong marinig? Pumirma na ako sa mga papel na gusto niyo. Ipinamigay ko na ang sungsak ni Tatang. Bukas, magiging asawa mo na ako. Ang tinig ni Maribel ay nanginginig ng bahagya, isang perpektong pagganap ng isang babaeng tila wala na sa sarili dahil sa pighati. Wala na akong ibang inaasahan kundi ang kaligtasan ng tatay ko. Kung ang pagiging tahimik ko ay tinuturing mong banta, baka ikaw ang may itinatagong kasalanan na kinatatakutan mong mabunyag. Bahagyang napaatras si Marco, ang kanyang pagkalalaki ay tila natamaan ng matalas na pananalita ni Maribel. Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto at pumasok si Lucy. Bitbit ang isang baso ng gatas na may kasamang matamis na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Marco, babe, let her be. Masyado lang sigurong pagod si ate dahil sa pag-aayos ng mga gamit niya. Hayaan na natin siyang mag-isa para bukas. Fresh at maganda siya sa tabi mo, di ba? Ang sabi ni Lucy habang hinahaplos ang braso ni Marco. Isang lantarang pagpapakita ng kanilang ugnayan sa harap mismo ng babaeng kanilang pinagtaksilan. Tumingin si Lucy kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng tagumpay. Nga pala ate, yung pamanahong singsing ni nanay, ibigay mo na sa akin. Sabi ni Tita Helen, mas babagay daw yun sa suot ko bukas bilang maid of honor. Tutal, may bago ka namang singsing mula kay Marco, right? Ang pangungutya ni Lucy ay tila isang talim na dahan-dahang hinihiwa ang huling dignidad ni Maribel. Pikit matang kinuha ni Maribel ang singsing mula sa kanyang daliri, ang huling alaala ng kanyang ina. Habang inilalagay niya ito sa palad ni Lucy, naramdaman niya ang isang matinding lamig na tila yelo na dumadaloy sa kanyang puso. Ito na ang huling bagay na kinuha nila sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang ang bawat bagay na ninakaw nila ay magiging mitya ng kanilang sariling pagbagsak. Isang golden moment ang dumaan sa kanyang gunita habang tinititigan ang kanyang bakanteng daliri. Naalala niya ang turo ni Tatang tungkol sa pag-restore ng mga pahinang sinunog. Ang abo, Maribel, ay hindi dulo ng lahat. Ito ay katibayan na may isang bagay na nagliyab ng husto bago ito naging bahagi ng lupa. Sa sandaling ito, ramdam ni Maribel na siya ang apoy na yon at ang abong maiiwan bukas ay ang abo ng pamilya ni Marco. Nang makaalis ang dalawa, mabilis na lumapit si Maribel sa maliit na siwang ng bintana. Isang anino ang gumalaw sa labas ng hardin. Isang maliit na bato
na nakabalot sa papel ang pumasok sa loob na bumagsak sa malambot na alpombra ng walang ingay. Mabilis itong kinuha ni Maribel. Sa loob nito ay isang maikling mensahe mula kay Elijah. The debts are collected. The truth is primed. Just breathe until the altar. Ang amoy ng papel, ang pamilyar na samyo ng tinta at kalinisan na laging dala ni Elijah ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng sinuman. Lumipas ang gabi na tila isang mahabang paglalakbay sa gitna ng kadiliman. Nang sumapit ang madaling araw, ang mansyon ay napuno ng ingay ng paghahanda. Ang mga florist, makeup artist, at mga tauhan ay tila mga langgam na gumagalaw sa paligid. Si Maribel ay binihisan ng kanyang puting trahe de boda. Ang tela ay malamig sa kanyang balat, at ang bawat tahi nito ay tila isang tanikala na bumabalot sa kanyang katawan. Habang tinitignan niya ang kanyang sarili sa salamin, pumasok si Helen. Ang matanda ay suot ang kanyang pinakamahalagang alahas. Ang muka ay puno ng kasabikan para sa kayamanang inaakala niyang makukuha na niya sa wakas. You look perfect, Maribel. Isang obedient na manugang. Siguraduhin mo lang na pagkatapos ng I do, pipirma ka sa huling pahina ng Shongsak transfer na dala ng abogado. Huwag mo kaming papahiya sa harap ng mga bisita dahil alam mo kung nasaan ang tatay mo ngayon. Iyang banta ni Helen ay kasabay ng pag-aayos nito sa belo ni Maribel. Lumabas na si Helen upang tanggapin ang mga bisita. Naiwan si Maribel na mag-isa sa silid. Kinuha niya ang recording device mula sa ilalim ng kanyang damit at tiniyak na ito ay aktibo. Ngunit sa sandaling iyon, ang pinto ay marahas na bumukas. Si Marco ay nakatayo doon. Ang kanyang muka ay puno ng galit habang hawak ang isang maliit na gadget na katulad ng hawak ni Maribel. Did you really think I wouldn't sweep this room for bugs, Maribel? Did you think I'm that stupid? Ang sigaw ni Marco ay tila isang kulog na bumasag sa lahat ng pag-asa. Inihagis niya ang device sa sahig at dinurog ito gamit ang kanyang sapatos hanggang sa maging maliliit na piraso ng plastik at bakal. Ngayon, sino na ang magliligtas sa'yo? Sino na ang pakikinggan ng mga tao kapag sinabi naming baliw ka? Naramdaman ni Maribel ang paghinto ng pintig ng kanyang puso. Ang tanging ebidensya na hawak niya ay nawala na sa isang saglit. Paano haharapin ni Maribel ang dambana nang walang anumang armas laban sa kanilang kasamaan? At mayroon pa bang ibang plano si Elijah upang iligtas siya bago tuluyang mabuhos ang huling patak ng kanyang dignidad? Ang katahimikan sa loob ng silid, matapos durugin ni Marco ang maliit na recording device, ay tila naging isang mabigat na kumot na sumasakal sa hininga ni Maribel. Ang maliliit na piraso ng plastik at bakal na nakakalat sa madilim na alpombra ay tila mga labi ng isang nadurog na pangarap. Isang mapanuyang ngisi ang gumuhit sa mukha ni Marco habang pinagmamasdan ang namumutlang mukha ng babaeng akala niya'y tuluyan na niyang nagapi. Ano, Maribel? Bakit hindi ka na makapagsalita? Inaasahan mo ba na may boses na lalabas sa mga basag na pirasong yan para isumbong kami sa buong mundo? Ang boses ni Marco ay puno ng pananagumpay, isang tunog ng isang mangangaso na alam na wala nang kawala ang kanyang huli. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Maribel. Ang diin ng kanyang mga daliri ay nag-iiwan ng mga mapulang marka sa maputing balat ng babae. Ngayon, lumabas ka na riyan ng may ngiti sa iyong mga labi. Huwag mong susubukang gumawa ng kahit anong eksena dahil sa isang kumpas ko lang, alam mo kung anong pwedeng mangyari sa tatay mo na nasa kabilang silid. Naramdaman ni Maribel ang panginginig ng kanyang buong katawan habang hinihila siya ni Marco patungo sa pasilyo ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay tila isang dahan-dahang paglubog sa isang malalim na hukay. Ang puting trahe de boda na kanyang suot, na dati ay simbolo ng pag-asa, ay tila naging isang shroud o tilang pamburol na bumabalot sa kanyang buhay.
Habang dumadaan sila sa mahabang pasilyo, nakita niya si Lucy na nakatayo sa dulo. Suot ang pamanahong singsing ng kanyang ina at isang mapang-asar na kindat ang ibinigay nito sa kanya. Pagdating sa bukana ng pansamantalang kapilya sa loob ng mansyon, bumungad kay Maribel ang amoy ng daan-daang puting rosas na tila amoy ng isang lamay sa kanyang pandama. Ang mga bisita ay nakaupo ng maayos, mga mukhang hindi alam ang karahasang nagaganap sa likod ng magarbong dekorasyon. Ngunit sa isang sulok, nakita niya si Tatang na nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang mga mata ay tila nagtatanong at puno ng lungkot habang nakatingin sa kanyang panganay na anak. Ang puso ni Maribel ay tila pinipiga sa sakit nang makita ang kanyang ama na ginagamit bilang isang kasangkapan upang siya ay pasunurin. Nagsimulang tumugtog ang musika, isang mahinahon at malungkot na himig na tila sumasabay sa dahan-dahang pagtibok ng kanyang puso. Sa bawat hakbang niya patungo sa dambana, naramdaman ni Maribel ang isang pamilyar na samyo sa hangin, ang amoy ng sariwang kahoy at malinis na tinta. Napatingin siya sa likurang bahagi ng mga bisita at doon, sa gitna ng mga anino, nakita niya ang isang matayog na anyo, si Elijah. Ang lalaki ay nakatayo ng matuwid, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Maribel nang may isang mensahe na tila bumubulong sa kanyang kaluluwa. Huwag kang bibitiw. Isang golden moment ang muling nagliwanag sa isipan ni Maribel. Naalala niya ang isa pang turo ni Tatang tungkol sa mga dokumentong pilit na binago. Maribel, ang tunay na katotohanan ay hindi kayang tabunan ng kahit anong patong ng pintura. May mga paraan upang lumitaw ang orihinal na sulat, basta't alam mo kung saan titingin. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Maribel na bagamat durog ang kanyang recording device, mayroon pa siyang isang alas na hindi alam ng pamilya ni Marco. Ang mga dokumentong pinirmahan niya kagabi, gamit ang naglalahong tinta. Nakarating siya sa dambana at tumayo sa tabi ni Marco. Ang pari ay nagsimulang magsalita. Ang bawat salita ng seremonya ay tila isang dahan-dahang pag-ikot ng susi sa kanyang selda. Kung mayroon mang sino man dito na may sapat na dahilan upang hindi ituloy ang kasal na ito, magsalita na ngayon o manahimik habang buhay. Ang boses ng pari ay umaling-awngaw sa buong bulwagan. Naramdaman ni Maribel ang biglang paghigpit ng hawak ni Marco sa kanyang kamay, isang tahimik na banta. Ngunit bago pa man makapagpatuloy ang pari, isang malakas na tinig ang bumasag sa katahimikan mula sa pintuan ng mansyon. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis kasama ang isang abogado. Ang mabilis na naglakad patungo sa dambana. Itigil ang kasal. Mayroon kaming warrant of arrest para kay Marco at Helen sa kasong lalong pagpapataba ng utang sa pamamagitan ng lantarang panloloko at tangkang pagpatay sa pamamagitan ng maling gamot. Ang sigaw ng opisyal ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng pagdiriwang. Ang bulwagan ay napuno ng kaguluhan. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulong-bulungan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Maribel si Helen na mabilis na kinuha ang dokumento ng Songsat transfer mula sa mesa at akmang pupunitin ito. Ngunit ang mukha ni Helen ay agad na nabalot ng matinding pagkabigla nang makita ang papel. Ang bawat pirma at bawat salita sa dokumento ay unti-unti nang naglalaho sa harap ng kanyang mga mata na nag-iiwan lamang ng isang malinis at puting papel. Sa sandaling iyon, ang tanging bagay na naiwan sa mesa ay ang orihinal na testamento ni Tatang na tila mahiwagang lumitaw sa ilalim ng mga naglalahong kasinungalingan. Sa gitna ng sigawan, naramdaman ni Maribel ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat, isang mainit at matatag na hawak. Nang lumingon siya, nakita niya si Elijah. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at pag-alaga. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang mabilis na kilos mula kay Lucy ang nagpabago sa lahat. Hawak ni Lucy ang isang bote ng asido na kinuha niya sa ksyong sak. At sa gitna ng kanyang kawalan ng katinuan,
Itinapon niya ito patungo sa mukha ni Maribel. Sino ang sasalo sa panganib na ito sa gitna ng nagkakagulong dambana? At kaya bang protektahan ni Elijah si Maribel mula sa huling atake ng isang taong wala nang natitirang bait sa sarili? Ang likido ay humiwa sa hangin na tila isang nakamamatay na kristal, kumikinang sa ilalim ng mga engrandeng chandelier ng mansyon bago ito tuluyang tumama sa dapat ay magiging mukha ni Maribel. Ngunit sa isang iglap ng pagkabulag at takot, isang malapad na anino ang humarang sa paningin ng dalaga. Naramdaman ni Maribel ang isang malakas na pagtulak sa kanyang balikat, sapat na upang siya ay mapaupo sa malamig na sahig ng dambana habang ang isang matipunong katawan ay yumakap sa kanya upang magsilbing kalasag. Ang amoy ng masangsang na kemikal ay agad na humalo sa bango ng mga puting rosas. Kasunod, ang dahan-dahang pagkatunaw ng mamahaling tela ng Amerikana ni Elijah. Walang ingay na lumabas sa bibig ng lalaki, tanging ang mahigpit na pagngangalit ng kanyang mga ngipin at ang paghigpit ng kanyang yakap kay Maribel ang nagpahiwatig ng tindi ng sakit na kanyang nararamdaman. Ang asido ay tumama sa kanyang balikat at likod na nag-iwan ng mga usok na tila isang dahan-dahang paglamon ng apoy sa kanyang balat. Elijah! Diyos ko, Elijah! Ang sigaw ni Maribel ay puno ng pait at kaba. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na sinusuri ang kalagayan ng lalaking nag-alay ng sarili para sa kanya. Ang puting trahe de boda ni Maribel ay nadumihan na rin ng mga talsik ng kemikal, ngunit siya ay ligtas. Isang kaligtasang binayaran ng dugong dumadaloy ngayon mula sa balikat ni Elijah. Sa gitna ng kaguluhan, si Lucy ay agad na dinamba ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kagandahan. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit at kawalan ng katinuan habang pilit na kumakawala. Sa gitna ng pakikipagbuno, ang pamanahong singsing ng ina ni Maribel na suot ni Lucy ay lumipad mula sa kanyang daliri at bumagsak sa sahig. Gumulong ito patungo sa paanan ni Tatang na kanina pa nakatitig ng may luha sa kanyang mga mata. Wala kayong karapatang maging masaya. Akin dapat ang lahat ng ito. Akin si Marco, akin ang pera, akin ang buhay na ito. Ang tili ni Lucy ay umalingaw sa buong mansyon, isang tunog ng isang taong tuluyan nang kinain ng kanyang sariling inggit. Samantala, si Marco ay pilit na nagtatago sa likod ng kanyang ina, ngunit ang mga pulis ay hindi siya tinigilan. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad ay tila isang dahan-dahang pag-ipit sa kanyang leeg. Si Helen, sa kabilang banda, ay pilit na ipinagtatanggol ang kanyang sarili. Isinisigaw ang kanyang katayuan sa lipunan. Ngunit ang bawat salita niya ay tila walang saysay sa harap ng mga ebidensyang hawak ng abogado ni Elijah. Maribel, okay ka lang ba? Ang mahinang boses ni Elijah ay tila isang bulong ng hangin sa gitna ng bagyo. Kahit na ang kanyang mukha ay namumutla sa sakit, ang unang inisip niya ay ang kaligtasan ng babaeng nasa kanyang bisig. Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo isinakripisyo ang sarili mo para sa akin? Ang tanong ni Maribel habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mukha ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at pagnanais ng paghihiganti ay tila naglaho na palitan ng isang matinding pag-aalaga at pagmamahal na ngayon lamang niya tunay na naramdaman. Isang golden moment ang sumilang sa gitna ng trahedya. Maingat na hinawakan ni Maribel ang mukha ni Elijah, ang kanyang mga daliri, na sanay sa pag-restore ng mga wasak na pahina ay dahan-dahang humahaplos sa noon ng lalaki. Ang mga bagay na mahalaga sa akin, Maribel, ay hindi dapat hinahayaang mawasak. Ang sagot ni Elijah sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Sa gitna ng nagkakagulong mga bisita at ng mga sirena ng pulis sa labas, ang dalawa ay tila nasa sarili nilang mundo. Isang mundong puno ng sakit, ngunit puno rin ng pag-asa. Dinala si Elijah sa ospital, kasunod ang mga nagkakagulong mga pangyayari. Sa harap ng mansyon, nakita ng buong bayan ang pagposas kina Marco at Helen. Ang kanilang hiya,
o kahihiyan ay naging paksa ng bawat usap-usapan, isang matinding karma para sa pamilyang akala ay kayang bilhin ang dangal ng kapwa. Pagkalipas ng ilang oras sa ospital, habang nakaupo si Maribel sa tabi ng higaan ni Elijah, pumasok ang isang nurse at iniabot ang isang maliit na pouch. Sa loob nito ay ang pamanahong singsing ng kanyang ina, malinis na at muling kumikinang. Naramdaman ni Maribel ang isang malalim na kapayapaan. Ang lahat ng nawala sa kanya ay unti-unti nang nagbabalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisa sa pag-aalaga sa mga ito. Ngunit habang tinitignan niya ang natutulog na si Elijah, isang mensahe mula sa kanyang abogado ang dumating. Ang mga ari-arian ni Marco ay mabilis na kinumpiska, ngunit may isang malaking lihim na natuklasan sa mga dokumento ng Seongsach. Isang lihim tungkol sa tunay na magulang ni Lucy na maaaring magpabago sa tingin ni Maribel sa kanyang buong pagkatao. Ano ang tunay na ugnayan ni Lucy sa pamilya ni Maribel at kaya bang hilumin ng katotohanan ito ang sugat na iniwan ng isang kapatid na nagtangkang kumitil sa kanyang buhay? Hawak ni Maribel ang isang nanilaw na sobre sa kanyang nanginginig na mga kamay habang nakaupo siya sa labas ng silid ni Elijah sa ospital. Ang bawat letra sa dokumentong nakapaloob dito ay tila isang dahan-dahang pag-amin na nagpabago sa kanyang pagkilala sa kanyang sariling pamilya. Ang katotohanan ay mas mapait pa sa mga luhang kanyang ibinuhos. Si Lucy ay hindi lamang isang uli lang kinuha ni Tatang mula sa kung saan. Siya ay anak ng babaeng naging mitya ng matinding kalungkutan ng kanyang yumaong ina. Ang babaeng naging lihim na kinahuhumalingan ng kanyang ama bago siya ipanganak. Ang pag-aaruga ni Tatang kay Lucy sa loob ng maraming taon ay hindi lamang dahil sa utang na loob o awa, kundi dahil sa isang pangakong nagmula sa isang nakaraang puno ng kasalanan. Naramdaman ni Maribel ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang kapatid na kanyang minahal at pinrotektahan ay bunga pala ng isang pagkakamaling pilit itinatago ng kanyang ama. Kaya naman pala ganoon na lamang ang tindi ng inggit ni Lucy. Ramdam nito sa kanyang dugo na siya ay isang anino lamang sa buhay ni Maribel. Isang lihim na hindi kailanman dapat na naging bahagi ng liwanag. Dahan-dahang pumasok si Maribel sa silid ni Elijah. Ang amoy ng gamot at ang mahinang tunog ng bawat paghinga ng lalaki ang sumalubong sa kanya. Nakita niyang gising na si Elijah, nakasandal sa mga puting unan, habang ang kanyang balikat ay nababalot ng makapal na benda. Ang bawat paggalaw ni Elijah ay may kasamang bahagyang pagngangalit ng kanyang panga dahil sa hapdi, ngunit nang makita niya si Maribel, ang kanyang mga mata ay agad na nagliwanag na tila isang dapit hapon na muling nasisikatan ng araw. "You look like you've seen a ghost, Maribel." Ang boses ni Elijah ay mahina, parang isang banayad na bulong na nagpapakalma sa nagngangalit na isipan ng babae. Lumapit si Maribel at naupo sa tabi ng higaan. Hindi niya napigilang hawakan ang malinis na kamay ni Elijah. Ang init ng palad nito ay tila isang angkla na humihila sa kanya pabalik mula sa malalim na dagat ng kalituhan. "Ang dami kong hindi alam, Elijah. Ang pamilyang binuo ko sa isip ko, it was all built on secrets. Lucy, my father. Everything feels so fragile now. Fragile things are the ones that are worth restoring, right?" Ang tugon ni Elijah habang dahan-dahang pinipit-pitan ng kamay ni Maribel. "Kagaya ng mga libro mo, you don't throw them away just because some pages are torn or hidden. You find a way to bind them back together with more care this time." Isang golden moment ang namagitan sa kanila. Kinuha ni Maribel ang isang baso ng tubig at maingat na inalalayan si Elijah upang uminom. Ang lapit ng kanilang mga mukha ay nagbigay daan upang maramdaman ni Maribel ang banayad na hininga ni Elijah sa kanyang pisngi. Walang kailangang sabihin. Ang bawat sulyap at ang dahan-dahang pagdampi ng kanilang mga balat ay sapat na
upang ipahayag ang isang pasasalamat na higit pa sa salita. Sa gitna ng puting silid na yon, ang sakit ng nakaraan ay tila unti-unting nahihiraman ng lakas mula sa pag-asang dala ng kanilang pagkakapit-bisig. After this, I want to help you build a new workshop, Maribel. Isang lugar kung saan wala ng lihim. Tanging ang amoy lang ng mga bagong pahina at ang katahimikan ng kapayapaan. Ang pangako ni Ilaya ay tila isang awit ng pag-ibig na nagbibigay ng kulay sa kanyang madilim na mundo. Gayunpaman, ang katahimikan ay muling bumasag nang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang abogado na may dalang hindi magandang balita. Sa kabila ng pagkakakulong ni na Marco at Helen, tila may isa pang huling alas ang pamilya ni Marco. Si Helen, sa loob ng selda ay pilit na iginigiit na ang lupang kinatatayuan ng Syongsak ay hindi kailanman naging pag-aari ni Tatang, kundi isang sanla na hindi nabayaran ng kanyang lolo. Maraming dekada na ang nakalilipas. Sinusubukan nilang bawiin ang lupa, Maribel. Inilabas nila ang isang lumang dokumento na may lagda ng lolo mo. If they win this, kahit wala na sila sa labas, mawawala pa rin sa iyo ang lahat ng pinaghirapan ni Tatang. Ang paliwanag ng abogado ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa nagbabagang pag-asa ni Maribel. Paano lalabanan ni Maribel ang isang multo mula sa nakaraan na nagbabantang bawiin ang huling piraso ng kanyang dangal? At sapat ba ang mga lihim na natuklasan niya tungkol kay Lucy upang maging sandata laban sa huling pagtatangka ng pamilya ni Marco na sirain siya? Ang bawat hakbang ni Maribel pabalik sa loob ng kanilang lumang Syongsak ay tila isang paglalakad sa gitna ng mga anino ng nakaraan. Ang amoy ng alikabok, lumang pandikit, at tuyong papel ay bumalot sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito amoy ng pighati. Habang tinitignan niya ang mga nagkalat na kagamitan, naalala niya ang banta ni Helen tungkol sa pagbawi sa lupang kinatatayuan ng kanilang tahanan. Isang lumang dokumento raw ang magpapatunay na hindi ito pag-aari ni Tatang. Ngunit alam ni Maribel na ang katotohanan ay madalas nakatago sa pagitan ng mga pahinang hindi binabasa ng mga taong ang tanging hangad ay pera. Mabilis siyang nagtungo sa pinakalikod na bahagi ng Syongsak, kung saan nakatago ang mga pinakamatandang koleksyon ng kanyang ama. Doon, nahanap niya ang isang makapal at itim na aklat ng mga talaan, ang Ledger of Restoration na sinimulan pa ng kanyang lolo. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga pangalan ng taong pinagsilbihan ng kanilang pamilya. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang banayad na pagkaluskos ng bawat pahina habang maingat niya itong binubuklat. Ang kanyang mga daliri na puno ng kasanayan ay huminto sa isang pahinang may petsang higit 50 taon na ang nakalilipas. Doon, nakadikit ang isang maliit na piraso ng papel na may lagda ng lolo ni Marco. Ito ay isang resibo ng ganap na pagbabayad sa lahat ng utang at ang formal na paglilipat ng titulo ng lupa bilang kabayaran sa isang napakahalagang serbisyo ng pag-restore ng isang relihiyosong relikya. Ang dokumentong ipinagmamalaki ni Helen ay isa lamang mortgage na matagal nang nabayaran at napawalang bisa. Sa isang iglap, ang huling sandata ng pamilya ni Marco ay naging isang walang silbing piraso ng basura. Akala niyo ba ay ganoon kadaling burahin ang kasaysayan? Bulong ni Maribel sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Pagdating ng araw ng huling pagdinig sa korte, ang lahat ay tila isang dula na dahan-dahang nagtatapos. Nakatayo si Maribel ng may dignidad, suot ang isang simpleng asul na damit sa tabi ng kanyang abogado, at ni Elijah na nakaupo sa likuran, nakasuporta sa bawat sandali. Si Helen ay nakaupo sa kabilang dako. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pangungutya. Tila kampante pa rin na mananalo siya. Ngunit nang ilabas ni Maribel ang orihinal na resibo mula sa ledger, ang mukha ni Helen ay agad na namutla. Ang dahan-dahang pagbagsak ng kanyang panga ay tila isang pag-amin sa kanyang pagkatalo. Hindi lamang doon nagtapos ang gabi ng hustisya.
Sa harap ng hukom, inihayag din ang resulta ng investigasyon sa mga account ni Marco. Ang bawat sentimo na ninakaw nila mula kay Maribel ay napatunayang ginamit sa ilegal na pamamaraan na nagdagdag ng maraming taon sa kanilang sentensya. Si Lucy, na nakaupo sa isang hiwalay na selda, ay pilit na sumisigaw ng kanyang kawalang sala, ngunit ang boses niya ay wala nang nakikinig. Isang golden moment ang naganap matapos ang pagdinig. Lumapit si Maribel sa rehas kung nasaan si Lucy bago ito ilipat sa bilangguan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang isa ay puno ng puot at ang isa naman ay puno ng matinding awa. Lucy, alam ko na ang totoo. Alam ko kung sino ka talaga. Ang mahinahong sabi ni Maribel. Gusto ni Tatang na magkaroon ka ng pamilya. Ngunit pinili mong maging kaaway. Ang singsing ni Nanay. Hinding-hindi na yon babagay sa'yo. Hindi nakapagsalita si Lucy. Ang katotohanan na alam na ni Maribel, ang kanilang tunay na ugnayan, ay tila isang sampal na nagpatahimik sa kanyang bawat kasinungalingan. Tinalikuran siya ni Maribel, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa wakas ay pinapalaya na niya ang kanyang sarili mula sa pasakit ng nakaraan. Lumabas si Maribel sa gusali ng korte at sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw at ang banayad na simoy ng hangin na amoy damo at kalayaan. Naghihintay si Elijah sa tabi ng kanyang sasakyan. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan itong lumapit at hinawakan ng kamay ni Maribel. Ang kanilang mga daliri ay nagkabuhol-buhol, isang pagkakaisa na binuo sa gitna ng apoy at sakit. Tapos na ang lahat, Maribel. Malaya ka na. Ang bulong ni Elijah, ang kanyang tinig ay puno ng lambing at katapatan. Hindi lang ako malaya, Elijah. Handa na rin akong magsimula ng bagong kwento, ang sagot ni Maribel habang nakasandal sa balikat ng lalaki. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa bagong buhay, isang huling anino ang lumitaw sa tarangkahan ng Syongsak. Isang estranghero ang nakatayo doon. Hawak ang isang sulat na may selyo ng isang kilalang unibersidad sa ibang bansa. Isang pagkakataon na maaaring maglayo kay Maribel sa lahat ng kanyang nakilala rito upang tuparin ang kanyang tunay na pangarap sa sining ng pagpapanumbalik ng mga dakilang aklat ng mundo. Pipiliin ba ni Maribel ang kanyang pangarap sa ibang bansa na matagal na niyang isinantabi para sa iba? O mananatili siya sa piling ni Elijah upang itayo ang pangarap na kanilang binuo sa gitna ng guho? Ang sikat ng araw sa hapong yon ay dahan-dahang gumagapang sa mga luma at bagong estante ng Syongsak na nagbibigay ng gintong liwanag sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Hawak ni Maribel ang puting sobre mula sa Universidad sa Roma. Ang timbang ng papel ay tila kasing bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Sa loob ng maraming taon, ang tanging pangarap niya ay ang mabuhay ng tahimik kasama si Tatang. Ngunit ngayon, ang pagkakataong maging isa sa mga pinakamagaling na restorer sa mundo ay nasa kanyang mga kamay na. Narinig niya ang banayad na pagdaing ng mga lumang tabla sa sahig, isang hudyat na may taong pumasok sa silid. Hindi na kailangang lumingon ni Maribel upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at ang pamilyar na init na dala ng presensya ng lalaki ay sapat na. Lumapit si Elijah at tumayo sa kanyang likuran, hindi nagmamadali. Tanging ang kanyang tahimik na suporta ang bumabalot sa buong silid. Nakahanda na ba ang iyong sagot, Maribel? Ang boses ni Elijah ay parang isang banayad na kumpas ng biolin, puno ng pag-unawa at walang bahid ng pagpilit. Humarap si Maribel sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ito ang pangarap ko, Elijah. Pero paano si Tatang? Paano ang Syongsak na kapare-restore lang natin? At paano? Paano ka? Ang panginginig ng kanyang boses ay nagpapakita ng takot na baka sa pag-abot niya sa kanyang bituin ay maiwan niya ang lupang nagbigay sa kanya ng lakas. Ngumiti si Elijah. Isang ngiting tila nagpapatunaw sa lahat ng kanyang pangamba. Hinawakan niya ang mga kamay ni Maribel at dahan-dahang hinaplos ang pamanahong singsing ng ina nito
na muling nagniningning sa kanyang daliri. Hindi ba't itinuro sa iyo ni Tatang na ang pag-restore ng isang libro ay hindi pagpilit na ibalik ito sa dati, kundi ang pagbibigay dito ng bagong buhay para sa kinabukasan? Maribel, ang pag-alis mo ay hindi pag-iwan. Ito ay ang pagpapalawak ng iyong sariling kwento. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang lumabas si Tatang mula sa kabilang silid, lula ng kanyang wheelchair. Ang kanyang ama ay mukhang mas malakas na. Ang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng kislap ng pagmamalaki. Inabot ng matanda ang kamay ng kanyang anak at hinawakan ito ng mahigpit. Anak, sa loob ng maraming taon, naging angkla kita. Ngayon, hayaan mong ako naman ang maging hangin sa iyong mga layag. Go to Rome. Mag-aral ka. Bibantayan namin ni Elijah ang bawat pahina rito hanggang sa iyong pagbabalik. Ang mahinang tinig ni Tatang ay tila isang bendisyon na nagpalaya sa puso ni Maribel. Naramdaman ni Maribel ang isang mainit na luha na gumulong sa kanyang pisngi. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya nagdedesisyon dahil sa utang na loob o dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal sa kanyang sarili at sa kanyang sining. Dahan-dahan siyang isinandal ni Elijah sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga braso ay nagsilbing isang ligtas na kanlungan. Hihintayin kita, Maribel. Kahit gaano pa karaming pahina ang dumaan, ang puso ko ay mananatiling nakatanda sa pahinang ito kung saan tayo nagsimulang muli. Ang tibok ng puso ni Elijah ay tila isang pangako ng katapatan na mas matibay pa sa anumang tinta o papel. Lumipas ang huling gabi bago ang kanyang paglipad sa isang maayos at payapang pamamaalam. Ang Syongsak ay pansamantalang isinara, ngunit ang mga bintana nito ay nanatiling bukas upang papasukin ang bagong hangin. Ang mga gamit sa pag-restore ay maayos na nakatago, naghihintay sa pagbabalik ng mga kamay na muling magbibigay ng buhay sa mga wasak na kasaysayan. Habang naglalakad si Maribel palabas ng tarangkahan, bitbit ang kanyang maleta at ang kanyang mga pangarap, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakatayo doon si Elijah at si Tatang, kumakaway sa ilalim ng maliwanag na sikat ng umaga. Ang sakit ng nakaraan, ang pagtataksil ni na Marco at Lucy, at ang bawat lason na pilit na sumira sa kanya ay tila naging maliliit na footnote na lamang sa isang napakagandang nobela. Sa kanyang paghakbang patungo sa sasakyan, naramdaman ni Maribel ang gaan ng kanyang pagkatao. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa paghihiganti. Ito ay nagsimula sa paghilom. At sa bawat bagong pahinang kanyang isusulat sa Roma, alam niyang may isang taong nagmamahal sa kanya na handang maging saksi sa kanyang tagumpay. Mabubuo pa kaya ang isang obra maestra kung ang bawat piraso nito ay dumaan sa apoy? At gaano katamis ang isang pag-ibig na marunong maghintay sa tamang panahon ng muling pagkikita. 3 taon ang mabilis na lumipas, na tila mga pahina ng isang makapal na nobela na dahan-dahang binubuklat ng panahon. Sa loob ng muling binuhay at mas pinagandang Syungsat ni Maribel, ang hangin ay hindi na amoy ng amag at pighati, kundi ng sariwang lavender at ng matamis na samyo ng mga bagong luto na kape. Ang bawat estante ay puno ng mga aklat na tila muling binigyan ng kaluluwa. Bawat isa ay may kwento ng pagsisikap at pagpapanumbalik. Nakaupo si Maribel sa kanyang paboritong sulok. Hawak ang isang liham na may selyo ng kawanihan ng bilangguan. Mula ito kay Lucy. Naramdaman ni Maribel ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri, ngunit hindi na ito dahil sa takot. Sa halip na buksan ng sobre, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa maliit na fireplace sa sulok ng silid. Pinanood niya ang dahan-dahang pag-aapoy ng papel hanggang sa maging abo ang bawat salitang hindi na niya kailangang basahin. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng muling pagtanggap sa buhay. Para kay Maribel, ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang bigyan ng puwang ang galit sa kanyang puso.
Pinakawalan na niya si Lucy sa kanyang isipan at kasabay nito ay ang tuluyang paghilom ng kanyang sariling mga sugat. Narinig niya ang masayang tawanan mula sa hardin. Sa labas ng bintana, nakita niya si Tatang na matiyagang tinuturuan ang isang maliit na batang babae, ang kanyang anak na si Liana, kung paano haplusin ang balat ng isang libro ng may paggalang. Ang kanyang ama ay mukhang mas bata at masigla. Ang bawat kulubot sa mukha nito ay hindi na bakas ng dusa, kundi ng mga ngiting na ipon sa loob ng 3 taon ng kapayapaan. Ang makita ang kanyang ama na muling nagmamahal sa buhay, ang pinakamahalagang obrang nagawa ni Maribel, isang matipunong kamay, ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat, na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Si Elijah, ang kanyang presensya ay nananatiling matatag at puno ng kalinga, tila isang moog na hindi kailanman nagiba ng anumang bagyo. Hinawakan ni Elijah ang kamay ni Maribel at sa pagkakataong ito, ang pamanahong singsing ng kanyang ina ay may katabi ng isang simple ngunit nagniningning na wedding band. Nandito ka na naman sa iyong malalim na pag-iisip, asawa ko. Ang bulong ni Elijah. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing habang isinasandal ang kanyang noo sa sentido ni Maribel. Tapos na ang oras ng paggawa. Hinihintay na tayo ni Tatang at Liana para sa hapunan. Isang golden moment ang muling bumalot sa kanila. Tumingin si Maribel sa mga mata ni Elijah at nakita ang lahat ng kanyang pangarap na natupad. Walang kailangang ipaliwanag. Ang bawat haplos at ang tahimik na pag-unawa sa pagitan nila ay sapat na upang sabihing sila ay nasa tamang lugar, sa tamang panahon. Napagtanto ni Maribel na ang buhay ng isang tao ay parang isang obra maestra na dumaan sa sunog. Maaaring may mga bahagi itong naging uling, may mga pahinang nawala, ngunit sa ilalim ng mga kamay na marunong magmahal at magpahalaga, ang bawat peklat ay nagiging bahagi ng sining na mas lalong nagpapatatag sa kabuuan nito. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay malinaw. Ang bawat kabiguan ay hindi dulo ng aklat, kundi isang mahirap na kabanata lamang na kailangang malampasan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa lawak ng lupain o dami ng ginto, kundi sa katapatan ng mga pusong handang manatili sa iyong tabi kahit na durog-durog ka na. Ang sining ng pagpapanumbalik ay hindi lamang para sa mga libro. Ito ay para sa ating mga kaluluwa na palaging may kakayahang muling mabuo at maging mas maganda pa kaysa sa dati. Habang naglalakad ang pamilya patungo sa hapagkainan, ang huling sikat ng araw ay nagbigay ng isang mainit na yakap sa buong sungsak. Ang kwento ni Maribel ay hindi na lamang tungkol sa isang biktima ng pagtataksil. Ito ay naging isang alamat ng isang babaeng nagpabago sa kanyang tadhana sa pamamagitan ng katapangan, katotohanan, at isang pag-ibig na walang hanggan. Nakalimutan na ang sakit, natapos na ang dusa. Sa wakas, ang bawat pahina ay nasa tamang ayos na, at ang wakas ay ang simula ng isang walang katapusang kaligayahan.